Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 50 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang panghuling series about 7 principles to achieve our God-given goals. At ang topic po natin ngayong araw, September 15, 2024 ay Practice the presence of God. At ang scripture po natin ngayong araw ay Exodus 33 verse 14 to 15. Talata: The Lord replied, My presence will go with you, and I will give you the rest. Then Moses said to him, If you presence does not go with us, do not send us up from here. Sa Tagalog naman po, sumagot ang Panginoon, Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Sabi ni Moises sa kanya, Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag ninyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Teaching number 1, we must move we must move only under God's favor. Sabi po dito na kung may gagawin daw po tayo ay dapat po nasa under to ng ating Panginoong Diyos. O na may approve po yung ating Panginoong Diyos sa gagawin natin. At kung hindi naman po ay huwag na lang po nating gawin dahil makakabuti po ito sa atin dahil pag wala pong favor yung Panginoong Diyos doon sa gagawin natin is baka po ay hindi po iyon para sa atin at baka po may mangyari pa pong masama sa atin. Kaya we must move only under God's favor. Teaching number 2, we owe success to God's empowering presence. Sabi naman po dito na pag tayo po ay nakakamit ng success ay dahil po ito sa God's empowering presence. Kung tayo po ay naging successful ay huwag po nating isipin na dahil lang po ito sa sarili natin kakayahan. Kundi isipin po natin na ito yung daan or binigay ito ng Panginoon sa atin. Siya po yung nag-guide sa atin patungo doon sa success na nakamit natin. And teaching number 3, we seek God's presence as the ultimate goal. Sabi naman po dito na tayo daw po mga tao ay dapat po mag-seek po tayo o hanapin po natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos sa bawat buhay natin. Lalong-lalo na po, pag tayo po ay may goal na dapat na maging successful, is dapat po yung goal po natin is maganda, maayos at matutupod natin iyon kapag kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa pagtupad ng mga pangarap natin. Kaya sabi nga po na we seek God's presence as the ultimate goal sa mga pangarap po natin. Naging successful po tayo ay patuloy po na dapat doon sa success na iyon ay kasama pa rin natin ang ating Panginoong Diyos. At patuloy po natin na hanapin yung presensya niya sa bawat buhay natin o sa bawat gagawin natin. And application number 1, pursue a decision that is aligned with God's will. Sabi po dito na ipursu daw po natin yung decision ng Panginoong Diyos na naka-align sa atin. Sabi po na habulin natin o kamtan natin yung gusto o yung decision na gusto ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sabi din po na kung may decision daw po tayo na gusto natin, ay i-align po natin ito sa ating Panginoong Diyos dahil maganda po na yung mga decision po natin ay sinasabi natin sa Kanya dahil tutulungan niya po tayo na maging successful ito at makamit natin ito. Application number 2,
pursue success for the glory of God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-pursue yung success na may katapatan at kaayusan. Dahil ang success po ay, ang dulo po nito ay pagkamit mo ng mga pangarap mo at maging successful ka na ay ang dulo po dito is glory of God or kawalhatian ng ating Panginoong Diyos. At application number 3, pursue God's presence for the true fellowship. Sabi po dito na ang God's presence daw po ay hanapin natin sa pamamagitan ng true fellowship na ini-enjoy po natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. At hinahanap po natin ito habang kasama po natin ang ating Panginoong Diyos pag nag-fellowship po tayo. Example po nito, yung iba daw po ay nagsisik sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan na dapat maging blessed sila, maging successful sila, ay mali po iyon dahil dapat sinisik natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos dahil ayun po yung gusto natin at hindi lang po doon sa mga makamundong bagay. Gusto lang po natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos at ini-enjoy po natin iyon habang kasama po natin siya at nararamdaman po natin siya. At discussion, why should we pursue God as our ultimate goal? Para po sa akin, ang ultimate goal po natin ay ang presensya ng ating Panginoong Diyos dahil kapag nahanap po natin o nakamit po natin o naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos, ay masarap po ito sa piling dahil kasama po natin na ginagawa yung mga bagay na gusto natin o pangarap natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Na siya po yung nag-guide sa atin patungo doon sa success na nakamit natin. Dahil kapag po nakamit natin yung pangarap natin, kasama ang ating Panginoong Diyos, ay malaking bagay po ito dahil ito po yung God's will na ng ating Panginoong Diyos. Kahit na po nakamit na po natin yung pangarap natin, ay patuloy po tayo na maghanap or isik sa bawat buhay natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.